6 na buwan matapos kong ilibing ang aking asawa, natuklasan ko ang pinakamalaking hiya at kahihiyan sa buhay ko. Isang kasinungalingan na nagmula sa sarili kong anak at asawa. Akala ni Carmela at Paulo, matapos nilang nakawin ang 350 milyong piso at ipakremate ang bangkay ng ibang tao, ay tapos na ang lahat. Inakala nila na si Nestor de la Cruz, ang ama na nagtayo ng negosyo sa loob ng 4 na dekada, ay isang matandang walang pakialam, isang pawn na madaling lokohin. Pero hindi nila alam. Ang aking lihim na yaman ay hindi pera, kundi ang katotohanan. Nakita ko siya buhay na buhay sa isang tindahan at doon nagsimula ang aking paghahanap. Bawat sentimo, bawat taon, bawat dangal na inalis nila, babawiin ko. Hindi ito paghihiganti. Ito ay justice at bibigyan ko sila ng leksyon. Kung naramdaman mo na ang pagtataksil, like at share mo ito. I-comment mo nga saan ka nanonood. Makinig tayo sa kwento ng bawat isa. 6 na buwan matapos kong ihatid sa huling hantungan ng aking asawa, ramdam na ramdam ko pa rin ang bigat ng pagluluksa. Wala pa ring kibo ang puso ko, mabigat ang bawat paghinga. Pero, bigla akong natigilan. Nakita ko siya. Buhay na buhay, namimili ng mga ilaw, na parang walang nangyari. Lumapit ako, nanginginig ang mga kamay ko. Tiningnan niya ako ng may pagtataka. Pasensya na po, pero baka ipinagkakamali niyo lang ako, sabi niya. Ngunit ang boses niya, maging ang peklat sa kanyang kaliwang kamay, lahat ay parehong-pareho kay Carmela. Sinundan ko siya hanggang sa bahay na tinutuluyan niya. Ang natuklasan ko pagkatapos, alam niyo ba? Bigla na lang akong parang nawalan ng hininga. Nagpapasalamat ako at pinapakinggan ninyo ang kwento ko. Ang sasabihin ko sa inyo ngayon ang nagpabago sa buong buhay ko. Pero bago ang lahat, maaari bang malaman ko kung saan kayo nanonood at anong oras na po diyan? 6 na buwan na ang nakalipas nang ilibing ko ang asawa ko. Kahapon, nakita ko siya sa Wilcon Depot. Alam kong parang baliw pakinggan iyan. Ang kalungkutan talagang nagdudulot ng kakaibang reaksyon sa isang tao. Napapakita sa iyo ang mga mukhang wala naman. Sa loob ng 6 na buwan, nabuhay ako sa ganoong karamdaman, pero hindi ako niloloko ng sarili kong isip. Totoo ito mga kaibigan, totoong totoo. Biyernes ng umaga, bandang 11:00, nasa electrical aisle ako ng Wilcon Depot sa Ortigas. Naghahanap ng mga piyesa para sa pagsasaayos ng bodega namin. Huli na kami sa schedule. Kulang sa mga tubo, sa junction boxes, mga maliliit na bagay na nakakapigil sa trabaho. Doon ko narinig ang boses niya, hindi lang basta boses, ang boses ni Carmela. Iyong tonong naiinis siya kapag hindi nakikinig ang kausap niya. Ilang libong beses ko na itong narinig sa 43 taon naming pagsasama. Nanginig ang kamay ko sa spool ng kable. Hindi iyan ang kailangan ko, narinig kong sabi niya mula sa kabilang aisle. Ang hiniling ko ay recessed lighting na kulay off-white. Pinitawan ko ang kable. Kusang gumalaw ang mga paa ko, nagdadala sa akin patungo sa bahagi ng ilaw. Ang puso ko ay gumagawa ng kakaiba sa dibdib ko. Napakabilis ng tibok. At nandoon siya, nakatayo sa aisle 2, may hawak na clipboard, nakikipagtalo sa isang sales associate tungkol sa mga light fixtures. Naka-navy blue blazer siya, ang buhok niya ay mas maikli at mas marami na siyang puti. Ngunit ang paraan ng kanyang pagtayo, ang pagiling ng kanyang ulo, lahat iyon ay si Carmela. Humarap siya at tinamaan ng sikat ng araw ang kanyang mukha. Ang asawa ko, ang babaeng inilibing ko sa Loyola Memorial Park, ang babaeng hanggang ngayon ay hindi ko pa rin mabanggit ng malakas ang pangalan. Nasabi ko siguro ang pangalan niya. Humarap siya at tumingin ng diretso sa akin. Walang pagkilala, walang gulat. Tanging magalang ngunit iritang ekspresyon ng isang estranghero na tinititigan. Carmela, sabi ko, paus ang boses ko. Ako ito, si Nestor. Umatras siya, mahigpit na nakakapit sa clipboard. Pasensya na po, sa tingin ko, ipinagkakamali niyo lang ako sa iba. Pero nakita ko, ang peklat sa kaliwang kamay niya mula sa hinlalaki hanggang sa pulso. Mula noong gabi na hinawakan niya ang mainit na kawali ng walang meat. Agosto 1995 iyon. Nagtataka ba kayo kung bakit ko alam ang petsa? Dinala ko siya sa ER ng 2:00 ng madaling araw, 11 tahi ang inabot.
Ang kamay mo, sabi ko. Nanginginig ang daliri ko. Ang peklat, ang kawali, napaso ka habang gumagawa ng apple pie. Sir, malamig na ang boses niya ngayon. Hindi po kita kilala. Pakiusap, iwanan mo na ako. Mabilis siyang lumakad patungo sa labasan. Sinubukan ko siyang sundan, ngunit ang mga binti ko ay parang kahoy. Lahat ay tila hindi totoo. Nakarating ako sa pintuan sakto lang para makita siyang makipagkita sa isang lalaki sa labas. Matangkad, may uban, nakapolo at khakis. Inakbayan niya ito. Lumingon siya pabalik sa tindahan, sa akin. Pagkatapos, naglakad sila patungo sa isang puting Montero Sport, 3 hanay ang layo. Nakatayo lang ako doon, bumubukas at sumasara ang automatic doors sa paligid ko. Umihip ang mainit na hangin, buwan ng Hulyo sa Metro Manila. Ang init na kadalasang ikinaiinis ni Carmela tuwing tag-init, sinasabi niyang gusto niyang lumipat sa mas malamig na lugar. Pero hindi siya nagrereklamo ngayon. Buhay siya, sumasakay sa Montero Sport na yon, kasama ang isang lalaking, hindi ako. Binuksan ng lalaki ang pinto niya, ngumiti siya dito. Ang ngiti na kilala ko pa kaysa sa sarili kong mukha. Halos patakbo akong pumunta sa pickup truck ko. Nakapark ang lumang L200 ko sa dulong kanto. Nanginginig ang mga kamay ko kaya nahulog ko ang susi ng 2 beses. Palabas na ng lot ang puting Montero Sport, patungo sa silangan. Pinaandar ko ang makina. Sumakay ako sa truck ko at sinundan sila. Nanginginig ang mga kamay ko sa manibela. Ang babaeng inilibing ko 6 na buwan na ang nakalipas ay buhay at malalaman ko na kung saan siya nagtatago. Ang bahay ay nasa isang eksklusibong subdivision sa BF Homes, Parañaque. 30 minuto mula sa buhay na binuo namin sa Alabang Hills. Sinundan ko ang puting Montero Sport patungo sa timog, nag-iingat na 3 kotse ang layo ko. Tumigil na ang panginginig ng mga kamay ko. May malamig na damdamin ang pumalit. Hindi na ako nagluluksa. Nangangaso ako. Lumiko sila sa isang subdivision ng mga bahay ng mga middle class. May 2 kotse na garahe, maliliit na bakuran, ang uri ng lugar kung saan kilala ng mga tao ang pangalan ng kanilang mga kapitbahay. Huminto ang Montero Sport sa isang beige ranch-style house na may puting trim. Walang espesyal, ang perpektong lugar para magtago. Nagmaneho ako, umikot sa block at nagpark 4 na bahay ang layo. Sapat na malayo para hindi mahalata, sapat na malapit para makita. Bumaba si Carmela, dala ang mga shopping bags ng Wilcon Depot. Kumuha pa ng iba ang lalaki mula sa trunk. Ubanin, nakapolo, khakis. Kumikilos sila na parang ginawa na nila ito ng 1,000 beses. Madali, komportable. Bumukas ang pinto sa harap. 2 bata ang tumakbo palabas, isang lalaki at isang babae, siguro 8 taong gulang at 10. Lolo, nakuha mo ba ang pintura? Tumawa ang lalaki at niyakap ang bata. Ginulo ni Carmela ang buhok ng batang lalaki. Pumasok silang lahat. Sumara ang pinto. Isang perpektong maliit na pamilya. Nakatayo ako doon, tumitibok ang makina habang lumalamig. Ang sikat ng araw ay tumama sa akin. Pinawisan ako. Kinuha ko ang aking telepono at nagsimulang kumuha ng litrato. Ang bahay, ang puting Montero Sport. Nag-zoom ako sa license plate. Isinulat ko ito sa notebook mula sa glove compartment ko. Lumipas ang 2 oras. Unti-unting lumubog ang araw. Sa pamamagitan ng bintana, nakita ko silang gumagalaw sa loob. Bumukas ang mga ilaw sa kusina. Dumaan si Carmela sa bintana, sumisenyas sa paraan niya kapag nakikipag-usap. Ang lalaki sa mesa, mga bata na tumatakbo. 6:30, umupo sila para kumain ng hapunan. Nakita ko sila sa bintana ng silid-kainan. Naghahain si Carmela ng mga plato, may sinasabi ang lalaki na nagpatawa sa lahat. Normal, malinis, lahat ng mayroon kami noon bago siya magdesisyong mamatay. Nanatili ako hanggang sa namatay ang mga ilaw, hanggang sa huling silid-tulugan ay nagdilim. 11:43. Halos 12 oras na pinanood ko ang buhay na itinayo ng aking asawa nang wala ako. Pinaandar ko ang truck at nagmaneho pa uwi. Las Piñas City, hating gabi. Walang laman ang mga kalsada. Nag-long cut ako, hindi pa handang harapin ang sarili kong madilim na bahay. Kung buhay si Carmela, sino ang inilibing ko?
Ang tanong ay, umiikot na sa isip ko ng ilang oras. 6 na buwan na ang nakalipas, nakatayo ako sa tabi ng libingan at pinanood silang ibaba ang kabaong. Naghagis ako ng lupa dito. Umiyak ako ng husto kaya hindi ako makatayo ng walang tulong. Pero hindi ko nakita ang bangkay. Sarado ang kabaong sa viewing. Hinila ako ni Paulo sa tabi, seryoso ang mukha. Tay, mas mabuting huwag na nating buksan. Grabe ang aksidente. Ayaw mo siyang maalala sa ganoong paraan. Magtiwala ka sa akin. Nagtiwala ako sa kanya. Ang anak ko, siya ang nag-asikaso ng lahat. Ang funeral home, ang mga papeles, ang death certificate. Napaka-epektibo. Naisip kong nagpapakatatag siya para sa akin. Ang ospital ang tumawag sa kanya muna. Sinabi niyang kinilala niya ang bangkay, ginawa ang lahat ng pag-aayos bago ko pa nalaman ang nangyayari. Nagpapasalamat ako. Pumasok ako sa driveway ko sa Alabang Hills. Madilim ang bahay. Naging madilim ito sa loob ng 6 na buwan. Mula nang mamatay si Carmela. Mula nang kumbinsihin ako ni Paulo na panatilihing sarado ang kabaong. Umupo ako doon, patay ang makina, nakatitig sa pinto ng garahe. Si Paulo. Ang nag-asikaso ng lahat ng pag-aayos. Si Paulo. Ang nagpilit na hindi ko dapat makita ang bangkay. Si Paulo. Ang tumatawag tuwing linggo, nagche-check-in. Tinitiyak na hindi ako nagtatanong. Alam ng anak ko. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. 6:00 ng umaga, dinampot ko ang telepono at tinawagan ang anak ko. Sinagot niya sa 5th ring, paus ang boses dahil sa antok. Tay, ano pong problema? Pumunta ka sa bahay ngayon. Ngayon, Tay, 6:00 pa lang. Paulo. 20 minuto pagkatapos, kumatok siya. Hindi ako bumangon. Bukas. Pumasok siya, nakasuot ng jeans at gusot na t-shirt. Gulo ang buhok, kinakabahan. Naghahanap ng katiyakan na hindi ko ibibigay sa kanya. Ipinrint ko ang mga litrato, inilatag sa mesa ng kusina, ang bahay sa BF Homes, ang license plate, si Carmela kasama ang ubaning lalaki at mga bata. Umupo ka, sabi ko. Tiningnan niya ang mga litrato. Nawalan ng kulay ang mukha niya. Tay, maipapaliwanag ko. Huwag kang magpaliwanag. Sabihin mo lang sa akin ang totoo, lahat. Nanginginig ang kamay niya habang dinadampot ang litrato ni Carmela. Inilapag ito ng maingat. Paano mo? Nakita ko siya kahapon sa Wilcon Depot. Ang nanay mo. Ang babaeng inilibing ko 6 na buwan na ang nakalipas. Yumuko ako. Sabihin mo sa akin ang lahat. At kung magsinungaling ka kahit isang beses lang. Sige po. Bumagsak siya sa silya, inilagay ang ulo sa mga kamay niya. Sige, at sinabi niya sa akin. Nalaman niya 3 taon na ang nakalipas. Doble-doble ang gastos sa mga credit card. Hinarap niya ang nanay niya. Inamin ni Carmela ang lahat, ang lalaki sa Parañaque. 20 taon na silang magkasama. Gusto niyang makawala pero ayaw niyang hatiin ang mga asset sa diborsyo. Ang mga stores namin ay may 40 milyong utang. Tay, kung hinati mo ang lahat, wala na sanang natira. Kaya, tinulungan mo siyang pekihin ang kanyang kamatayan? Umungol siya. May homeless woman po, si Marilyn Reyes, terminal cancer. Nag-alok si Mama ng 2.5 milyong piso sa pamangkin ni Marilyn. Nag-check-in si Marilyn sa ospital sa ilalim ng pangalan ni Mama. Namatay pagkatapos ng 3 araw dahil sa cancer. Bumili ka ng bangkay. Mariin kong pinindot ang mga kamay ko sa mesa. Pinilibe mo akong ilibing ang isang estranghero. Tay, ang mga pirma. Ang mga pirma ko sa mga dokumento ng benta. Hindi siya makatingin sa akin. 15 pirma. Pinipeke ko ang pirma mo. Ibinebenta ko ang 2 stores. Ang pera, 130 milyong piso mula sa mga accounts mo. 220 milyong piso mula sa mga negosyo. Lumiit ang boses niya. Binibigyan kita ng 120,000 bawat buwan. Akala mo, tumayo ako, kumaskas ang silya sa sahig. Akala mo, nanakawin mo ang pinaghirapan ko sa buhay, tutulungan ang nanay mong pekehin ang kamatayan niya. Iiwan ako na walang-wala. Balak namin sabihin sa iyo kalaunan, umalis ka. Tay, pakiusap. Umalis ka sa bahay ko. Nanginginig ang boses ko, hindi sa kalungkutan, kundi sa galit. Hindi ka na anak ko. Ang anak ko ay namatay kasama ng nanay mo. Umalis ka.
Tumayo siya, umaagos ang luha. Tay, mahal kita. Ang pagkakamali ay ang pagkalimot sa kaarawan. Ang ginawa mo ay pagtataksil sa akin ng maraming taon. Umalis ka. Sumara ang pinto sa likod niya. Narinig kong umandar ang kotse niya. Umalis. Nakatayo lang ako doon, nag-iisa. Ang bahay ay parang libingan. Pareho silang nagtaksil sa akin. Ang asawa ko, ang anak ko. Ngunit hindi ako mawawala ng tahimik. Hindi na. 3 araw akong nagpalipas sa dilim. Hindi sinagot ang telepono. Hindi kumain. Umupo lang doon, nakatitig sa 43 taon ng kasinungalingan. Ngunit sa ika-4 na araw, may nagbago. Ang kalungkutan ay naging galit, at ang galit ay naging layunin. Kinuha ko ang telepono ko at nag-type ng private investigator sa Makati. Leo Fernandez Investigations, isang address sa tapat ng BGC. Walang magarbong website. 30 taon lang sa Philippine National Police. Discreet, epektibo. Tumawag ako. Sumagot ang isang paos na boses. Fernandez, kailangan ko ng tulong. Lahat sila. Dumaan ka. Ang opisina ay maliit, magulo, amoy lumang kape. Si Leo Fernandez ay nakaupo sa likod ng mesa na tambak ng mga folder. Mga 60 anyos, kalbo, naka-short sleeve shirt. Tiningnan niya ako sa ibabaw ng reading glasses. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa isang tao. Cheating spouse, patay na asawa, maliban na lang, hindi siya patay. Sumandal siya. Iyan ay isang napakagandang kwento. Sabihin mo sa akin. Kaya sinabi ko, ang libing, ang Wilcon Depot, ang BF Homes, ang pag-amin ni Paulo, lahat. Nakikinig si Leo, nagsusulat. Nang matapos ako, sumipol siya. Mr. De La Cruz, sa 30 taon ng trabahong ito marami na akong nakita. Pero ito, iba ito. Matutulungan mo ba ako? Maaari ko siyang ibaon. 250,000 na retainer. Isa pang 250,000 kapag naihatid ko ang report. Sinulat ko ang tseke. Gaano katagal? Bigyan mo ako ng 1 linggo, 7 araw. Bumalik ako sa trabaho, pagsasaayos ng bodega. Nagpapatuloy lang. Sa ika-8 araw, tumawag si Leo. Nakuha ko na ang lahat. Dumaan ka. Makapal ang folder na ibinigay niya sa akin. Binuksan ko yon. Nakatayo lang ako doon. Mga litrato. Si Carmela at ang ubaning lalaki. Namimili, nagkakape, namumuhay ng normal. Victor Morales, sabi ni Leo. 52 taong gulang, retiradong ahente ng siguro. Kasama ang asawa mo sa loob ng 20 taon. Ang mga bata ay mga apo niya mula sa nakaraang kasal. Victor Morales. Sa wakas, isang pangalan para sa lalaking nagnakaw ng asawa ko. Mga bank statements. 3 accounts sa ilalim ng Carmela de la Cruz at Sara Medina Cortez. 130 milyong piso lahat. Buwanang withdrawals na nag-a-average ng 450,000. 2 pagkakakilanlan, patuloy ni Leo. Baka higit pa. Ang pangalan na Cortez ay nagmula kay Lenny Curtis. Gumagawa ng mga pekeng dokumento, birth certificates, licenses, social security cards, phone records. Sunod, 207 tawag sa pagitan ng numero ni Paulo at isang numero na nakarehistro kay Sara Cortez. Bago, habang, at pagkatapos ng pinagplanuhang kamatayan, sabi ni Leo. Alam ng anak mo ang lahat. Binalikan ko ang mga pahina, may dokumento. May iba pa, huminahon ang boses ni Leo. Sinaliksik ko ang background ng asawa mo. Bago ka, may Richard Anderson, ikinasal noong 76, namatay sa aksidente sa kotse noong 80. Nakakolekta siya ng 15 milyong piso sa life insurance. Huminto siya. Maaaring may pattern na dapat imbestigahan. Nalamigan ang pakiramdam ko sa silid. Sa tingin mo? Sa tingin ko, sulit na tingnan. Pero desisyon mo iyan. Isinara ko ang folder. Kailangan ko ng abogado. Attire Marisa Reyes, Criminal Defense at Civil Fraud. Gusto mo bang tawagan ko? Oo. Ang opisina ni Attire Marisa Reyes ay professional. Ika-10 palapag, glass at chrome. Nakasuit siya. Matibay ang pagkakamay. Totoo. Mr. De La Cruz, sinabi sa akin ni Leo, isang malaking sitwasyon. Matutulungan mo ba ako? Maaari ko silang sirain. Fraud,
forgery, identity theft, concealment of a corpse. 8 hanggang 15 taon sa bilangguan bawat isa. Gusto ko, mabawi ang bawat sentimo at harapin nila ang mga kahihinatnan. Kung ganon, kailangan natin ng ebidensya. Magaling ang report ni Leo, pero kailangan nating maitala ang pag-amin ng anak mo sa oras na ito. Naamin na niya. Kailangan itong naitala. Audio, video kung maaari. Kaya mo bang gawin iyan? Pagsalitain mo siya ulit. Naisip ko si Paulo, ang nagtaksil sa akin. Ang anak ko. Oo, sabi ko nang mahina. Magagawa ko iyan. Pagkatapos ng 2 araw, tinawagan ko si Paulo. Anak, maaari ba tayong mag-usap? Baka sa tanghalian? Ang boses niya ay tila sabik, umaasa. Opo, tay, kahit saan mo gusto. Sa steakhouse, Martes, 1:00, pupunta ako. Pagkatapos ibaba ang telepono, tinitigan ko ang digital recorder na ibinigay sa akin ni Athena Reyes. Maliit, manipis, voice-activated. Tamang-tama sa loob ng jacket pocket ko at kukunan ang bawat salita. Noong Martes, tanghali, nagmaneho ako patungo sa restaurant, isang magandang lugar sa Makati. May puting mga mantel at tahimik na kapaligiran kung saan hindi dinadala ang mga pag-uusap. Dumating ako ng maaga, pumili ng isang sulok, sinubukan ang recorder at inilagay sa loob ng pocket ko. Nanatili akong naka-jacket. Sapat ang lamig ng silid para magmukhang natural. Dumating si Paulo eksaktong 1:00. Nagbihis siya ng maingat, naka-button down shirt, malinis ang mukha, sinusubukang magmukhang magalang, sinusubukang magmukhang nagmamalasakit. Pumasok siya sa sulok sa tapat ko. Tay, salamat sa... Umorder muna tayo, sabi ko, pinapanatili ang boses ko na neutral. Hindi mainit, hindi rin malamig. Umorder kami ng steaks. Wala sa amin ang masyadong kakain. Nang umalis ang waiter, yumuko ako. Kailangan kong maintindihan ang lahat mula sa simula, bawat detalye. Sige po. Huminga siya. Saan mo gustong magsimula? 3 taon na ang nakakaraan ng malaman mo. Sinabi niya sa akin ulit. Ngunit sa oras na ito ay nanatili akong kalmado. Nagtanong ako, nilinaw ang mga detalye at tiniyak na malinaw ang bawat salita para sa recording. Ipinaliwanag niya ang doble-dobleng gastos sa credit card, ang pagharap sa nanay niya at ang pag-amin tungkol kay Victor Morales. 20 taon na magkasama, gusto niyang umalis ngunit tumanggi siyang hatiin ang mga asset. Malulunod na ang mga stores, tay. P40 milyong utang. Nagbabanta ang mga supplier ng kaso. Kung nagdiborsyo ka, kung naibenta at nahati ang lahat, mawawala ang lahat sa atin. Kaya, iminungkahi niya ang pekeng kamatayan. Sinalisik niya ang batas ng community property at estate divisions. Kung naniwala kang namatay siya, ikaw ang magmamana ng lahat. Walang hati, walang mga abogado. At si Marilyn Reyes. Nahanap siya ni Mama sa pamamagitan ni Lenny Curtis, isang lalaki na gumagawa ng mga peking dokumento. Si Marilyn ay homeless. Stage 4 cancer, ilang linggo na lang ang itatagal sa buhay. Nag-alok si Mama ng 2.5 milyong piso sa pamangkin ni Marilyn. Nag-check-in si Marilyn sa ospital sa ilalim ng pangalan ni Mama. Gamit ang mga dokumentong ginawa ni Lenny. Oo, birth certificate, license, social security card. Pumunta si Marilyn sa emergency room sa Parañaque bilang Carmela de la Cruz. Pagkatapos ng 3 araw, namatay siya dahil sa cancer. At kinilala ng Loyola Memorial ang bangkay. Sinabi na napakasakit para sa iyo. Sarado ang kabaong. Ang mga pirma, 15 dokumento. Pinagsasanayan ko ang pirma mo sa loob ng ilang linggo. Mga benta ng negosyo, paglilipat ng account. 130 milyong piso mula sa magkasanib na accounts. 220 milyong piso mula sa pagbebenta ng 2 stores. May isa akong pinatakbo para magmukhang lehitimo. At ang 120,000 bawat buwan. Akala ko sapat na. Sabihin mo sa akin ang tungkol kay Richard Anderson. Nanigas siya. Nang saliksikin ko ang background ni Mama, natagpuan ko ang una niyang kasal. Namatay si Richard Anderson noong 1980. Siya lang ang saksi at kinuha niya ang siguro. Nang malaman ko kung paano siya namatay, natakot ako. Natakot na baka saktan kanya kung malaman mo, kaya ako sumama rito. Nakunan ng recorder ang lahat. Maaari ba nating ayusin ito? Tanong ni Paulo ng mahina. May paraan ba para maging tama ulit?
Tiningnan ko ang anak ko, ang lalaking nagtaksil sa akin, ang batang pinalaki ko. Tingnan natin, sabi ko. Nag-iwan ako ng pera sa mesa at umalis kasama ang lahat ng kailangan ko. Bawat salita, bawat detalye ay naitala. Si Attorney Reyes ay magsasampa ng kaso sa umaga. Akala ni Paulo ay naging maawain ako. Wala siyang ideya kung ano ang naghihintay sa kanya. 2 linggo. Iyan ang kailangan ni Attorney Reyes para isampa ang reklamo, kumuha ng court orders at i-freeze ang mga accounts. 2 linggo para magsimulang umikot ang makinarya ng batas. At ngayon nakatayo sa pintuan ng bahay sa BF Homes na may hawak na legal na notices, handa na ako. Umalingaw-ngaw ang doorbell sa buong bahay. 3:00 ng hapon ng linggo. Narinig ko ang mga yabag. Pagkatapos, bumukas ang pinto. Ang ubaning lalaki ang nakatayo doon, ang nakita kong kasama ni Carmela. Malapit, nakita ko ang mga kunot sa paligid ng kanyang mga mata, ang pagkalito sa kanyang mukha. Matutulungan ko po ba kayo? Hinahanap ko ang asawa ko, sabi ko. Carmela de la Cruz. Lalong lumalim ang pagkalito niya. Wala akong kilala sa pangalang yan. Victor Morales. Ginamit ko ang pangalan niya, sadyang pinanood ko siyang umungol. Kailangan kong makipag-usap kay Carmela. O dapat ko bang tawagin siyang Sarah? Sa likod niya, narinig ko ang isang bagay na nahulog, basag ng salamin. Pagkatapos lumitaw siya sa hallway at nawala ang lahat ng kulay sa mukha niya. Kumusta Carmela? Sabi ko. Matagal-tagal na, 6 na buwan para maging eksakto. Tumingin si Victor sa pagitan namin. Sarah, kilala mo ba ang lalaking ito? Iyan ay hindi posible. Nauutal si Victor. 20 taon na kaming kasal, siya si Sarah Mitchell Cortez. Ipakita mo sa kanya ang kaliwang kamay mo, Carmela. Itinago niya ito sa likod niya, ngunit nakita ko na ang takot sa kanyang mga mata. Ang peklat, patuloy ko, mula sa isang cast iron skillet noong Pasko 1995, o ang balat sa kanang balikat mo, o ang bali mong pinky finger mula sa larong softball noong 89. Tumingin ako kay Victor. Tanungin mo siya. Tingnan mo kung nagsisinungaling ako. Ang boses ni Carmela ay lumabas bilang bulong. Nestor, pakiusap. Pakiusap? Ano? Pakiusap na umalis ako? Pakiusap na kalimutan ko na nakita kitang bumibili ng pintura sa Wilcon Depot? Pakiusap na kalimutan ko na inilibing ko ang ibang tao sa lugar mo? Hinawakan ni Victor ang door frame para sumuporta. Ano ang sinasabi niya? Inilabas ko ang mga legal na dokumento, inabot ko sa kanila. Ito ay para sa inyo. Carmela de la Cruz, kilala rin bilang Sarah Mitchell, kilala rin bilang Deborah Carson. Kasama sa mga kaso ang identity fraud, forgery, concealment of a corpse, racketeering, at bigamya. Bigamya? Pumutok ang boses ni Victor. Kasal siya sa aming 2, sabi ko. 20 taon na. Isang Category D felony sa batas ng Pilipinas. Tila umikot ang mundo. Namutla ang mukha ni Victor. Inabot ni Carmela siya, ngunit umatras siya. May iba pa, sabi ko. Pinapanood ang mukha niya. Bago ako, may Richard Anderson. Ikinasal noong 1976, namatay sa isang aksidente sa kotse noong 1980. Si Carmela ang nag-iisang saksi. Kinuha ang 15 milyong siguro. Huminto ako. Hinayaan itong lumubog. Medyo may pattern, hindi ba, Victor? Unang asawa namatay sa isang aksidente. Pangalawang asawa namatay para magnakaw siya ng pera. At ikaw? Well, buhay ka pa sa ngayon. Napasuray si Victor. Ang brakes sa kotse ko noong nakaraang buwan. Ikaw, anak ng... Sumugod si Carmela. Ngunit hinawakan siya ni Victor. Hindi mo naiintindihan. Minahal ko... Wag! Pinutol ng boses ko ang hangin na parang kutsilyo. Huwag mong sasabihin na minahal mo ang sinuman. Bumili ka ng bangkay, Carmela. Isang namamatay na homeless woman na nagngangalang Marilyn Reyes. Nagbayad ka ng 2.5 milyong piso para sa kanyang katawan. Pinagawa mo ang anak namin na pekehin ang mga pirma ko. Ninakaw ang 130 milyong piso mula sa mga accounts namin.
Kinuha ang 220 milyong piso mula sa negosyong binuo ko gamit ang sarili kong mga kamay. Iniwan ako ng 120,000 bawat buwan habang naglalaro kayo ng pamilya kasama siya. Nanginginig na si Victor ngayon. Sarah, sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Ngunit hindi niya magawa. Naubos na rin sa wakas ang mga kasinungalingan. Inilagay ko ang legal na notices sa porch railing. Lahat ng accounts ninyo ay frozen. Lahat ng asset ninyo ay kinuha. Inisyu na ang mga warrants para sa pag-aresto sa inyo at kay Paulo. Sa kabilang kalye, nakatayo ang isang kapitbahay sa damuhan niya, nanunood. Si Aling Dorotea Ramos, ayon sa report ni Leo. Mabuti, hayaan mong makita ng buong kapitbahayan. Paalis na ako nang tumunog ang telepono ko. Atarcia Reyes, tapos na, sabi niya. Aktibo na ang mga warrants of arrest, lahat ay gumagalaw na. Sa rear view mirror, nakaluhod si Carmela sa harap ng hagdan. Ang perpektong kasinungalingan na binuo niya sa loob ng 43 taon ay gumuho sa paligid niya, at ito ay simula pa lang. Umupo ako sa kama, binuksan ang lampara. Ang boses ko ay lumabas ng walang emosyon. Tanungin mo muna siya kung ano ang ginawa niya sa akin. Anak mo siya, paano mo nagawa? Tumigil siyang maging anak ko nang tulungan niya ang nanay niya na magnakaw ng 350 milyong piso at pekehin ang kanyang kamatayan. Ibinaba ko ang telepono. Ayon kay Atayan Reyes, sinubukan ni Paulo na mag-wire ng 40 milyong piso sa isang bangko sa labas ng bansa. Ang transaction ay na-flag at na-block. Nang dumating ang mga autoridad sa pinto niya ng alas 5:30 ng umagang iyon, nag-iimpake siya ng maleta. Siya ay ikinulong ng walang bail, flight risk. Noong Miyerkules, alas 2 ng hapon, inaresto nila si Carmela. Hindi ako nandoon para makita iyon, ngunit ipinadala sa akin ni Leo ang mga detalye. Nasa isang Whole Foods siya sa Alabang, namimili ng mga groceries na parang walang nangyari. 2 opisyal ang lumapit sa kanya sa produce section. Sinubukan niyang tumakbo, nakarating lang hanggang sa parking lot bago siya nahuli. Lahat ng accounts niya ay frozen. Ang bahay sa BF Homes ay kinumpiska. Si Victor ay naiwan, nakatayo sa pagkawasak ng isang buhay na binuo sa mga kasinungalingan. Nakipagkita ako sa kanya noong Biyernes sa isang coffee shop malapit sa Makati. Mukha siyang hindi natulog ng ilang araw. Ako rin, hindi ko na alam kung ano ang itatawag ko sa kanya, sabi niya, nakatitig sa kanyang kape na hindi nagagalaw. Sarah? Carmela? Sino ba siya? Isang manloloko, sabi ko. Iyon lang siya. Tumango siya ng dahan-dahan. Sinabi niya sa akin ang pangalan niya ay Sarah Mitchell. Ang birth date niya sa lahat ng mga dokumento niya ay iba sa sinabi mo. Mayo 14, hindi Marso 2. Ilan pa kaya ang mayroon? Nag-isip ako ng malakas. Kinumpirma ni Leo ang isang pangatlong pagkakakilanlan ng umagang iyon. Property sa Cebu, binili sa ilalim ng pangalang Sarah Mitchell noong 1998. Isang maliit na kondo binayaran ng cash. Nanginginig ang kamay ni Victor habang inaangat niya ang tasa niya. Iniisip ko pa rin ang kotse ko, ang brakes na pumalya noong nakaraang buwan. Sinabi ng mekanik na mukhang sinadya. Ikaw na sana ang susunod, sabi ko ng mahina. Tulad ni Richard Anderson. Tumingin siya sa mga mata ko. Tulad ng dapat sana ay ikaw. Umupo kami sa katahimikan sandali. 2 lalaki na nagmahal sa iisang babae. 2 lalaki na sinira niya. Tutestigo ako, sabi ni Victor sa wakas. Ano man ang kailangan nila sa akin, ibibigay ko. Gagawin ko rin. Tumawag si Atty. Reyes ng gabing iyon para sa mga updates. Tinanggap ni Paulo ang plea deal, 5 taon sa bilibid, kapalit ng buong kooperasyon at pagtestigo laban kay Carmela. Kung wala ang deal, haharap siya sa 8 hanggang 10 taon.
Tumanggi si Carmela sa plea. Gusto niya ng paglilitis. Ngunit ang koneksyon ni Richard Anderson ang nagpabago sa lahat. Ang pattern ng pag-uugali, ang mga life insurance payouts, ang mga kahinahinalang pagkamatay at pagkawala. Ang DA ay nagtutulak ng 15 taon, baka higit pa. Nagsampa ng diborsyo si Aika ngayong umaga, dagdag ni Atian Reyes. Inaangkin niya na wala siyang alam sa anuman. Totoo kaya? Mahalaga pa ba? Pinoprotektahan niya ang sarili niya ngayon. Nang gabing iyon, umuwi ako sa isang voicemail. Si Paulo ang tumatawag mula sa kulungan. Tay, pakiusap. Basag ang boses niya desperado. Alam kong hindi ako karapat-dapat, pero pakiusap, kailangan kitang makausap. Kailangan kong magpaliwanag. Tinitigan ko ang kumikislap na ilaw sa makina ng matagal. Pagkatapos ay dinelete ko ito. Hindi pa ako handa, ngunit alam kong kailangan ko siyang harapin kalaunan, sa korte. 3 buwan ang lumipas. 3 buwan ng mga depositions, legal filings, si Atimayan Reyes ay nagtatayo ng matibay na kaso. Bumisita ako kay Paulo ng 1 beses pagkatapos ng 6 na linggo sa kustodiya. Maikli, masakit, kailangan. Hindi pa kita pinapatawad, sabi ko sa kanya sa pamamagitan ng plexiglass. Pero hindi kita iiwan. Umiyak siya, umalis ako. At ngayon, nakaupo sa isang silid hukuman sa Pasig, pinanood ko ang formal na paglusaw ng aking pamilya na nagaganap sa ilalim ng mga ilaw. Ang plea hearing ni Paulo ang nauna. Tumayo siya sa harap ni Judge Catherine Brenner na naka-orange jumpsuit, nakakadena ang mga kamay. Mukha siyang 20 taong mas matanda kaysa sa 4 na buwan na nakalipas. 5 taon sa bilibid, inihayag ng judge. Karapat-dapat para sa parol pagkatapos ng 2.5 taon nakasalalay sa mabuting pag-uugali at patuloy na kooperasyon sa mga awtoridad. Humarap si Paulo sa akin. Tay, paumanhin sa lahat. Hindi ako sumagot. Wala nang natitirang sasabihin. Ang paglilitis kay Carmela ay tumagal ng 2 linggo. Napakarami ng ebidensya. Ang dokumentasyon ni Leo, ang naitalang pag-amin, ang mga bank records, ang pagtestigo ni Lenny Curtis tungkol sa mga forged documents, ang pahayag ni Victor tungkol sa maling pagkakakilanlan. Inilatag ito ng prosecutor isa-isa. Nagtatayo ng isang kaso na napakatibay na walang lugar para sa pagdududa. Nang tawagin nila ako upang tumistigo, naglakad ako sa stand at tumingin ng diretso kay Carmela. Hindi niya ako matitigan. Sa loob ng 43 taon, nagsimula ako. Naniwala akong nagtatayo ako ng isang buhay sa taong mahal ko. Nagtrabaho ako ng 70 oras bawat linggo. Inilagay ko ang bawat piso na kinita ko sa aming kinabukasan. Nagtiwala ako sa kanya ng lahat ng mayroon ako. Huminto ako. Ninakaw niya ang lahat. Hindi lang ang pera. Ninakaw niya ang kakayahan kong magtiwala, maniwala sa anumang mabuti. Ninakaw niya ang mga taon na ginugol ko sa pagluluksa para sa isang babaeng buhay at tumatawa sa akin sa buong panahon. Sumunod na tumistigo si Victor. Nagsalita siya tungkol sa mga kasinungalingan, ang maling pagkakakilanlan, ang pagkaunawa na siya ay biktima simula pa lang. Hindi ko na alam kung sino ako, sabi niya ng mahina. Lahat ng itinayo ko sa buhay ko ay kathang isip. Nag-deliberate ang jury sa loob ng 3 oras. Guilty on all counts. Identity fraud, forgery, conspiracy to commit fraud, concealment of a corpse, racketeering, bigamya. Dumating ang sentencing pagkaraan ng 1 linggo. Paulo de la Cruz, binasa ni Judge Brenner, 5 taon sa bilibid, karapat-dapat para sa parol, pagkatapos magsilbi ng kalahati ng iyong sentensya. Tumango si Paulo at dinala siya palayo. Carmela Marie de la Cruz, kilala rin bilang Sara Mitchell Cortez. Patuloy ng judge, matigas ang boses niya. Nagpakita ka ng pattern ng pagsasamantala na umaabot sa mga dekada, mula kay Richard Anderson noong 1980 hanggang sa lalaki sa harap ko ngayon. Binuo mo ang buhay mo sa panlilinlang at pagnanakaw. Sinisentensyahan ka ng korte ng 15 taon sa Correctional Institution for Women. Hindi ka magiging karapat-dapat para sa parol sa unang 10 taon ng iyong sentensya. Namutla ang mukha ni Carmela. Hindi, pakiusap. Bukod pa rito, dagdag ng judge.
Inuutusan kang magbayad ng restitusyon sa halagang 400 milyong piso kay Nestor de la Cruz at mga kaugnay na pinsala kay Victor Morales. Kumilos ang Baif para escort in si Carmela palabas. Habang dinadala siya sa tabi ng hilera ko, lumingon siya at tumingin sa akin sa huling pagkakataon. Hindi ako lumingon. Sa labas ng courthouse, nag-umpukan ang mga reporter. Itinulak ko sila patungo sa truck ko. Si Bill Anderson ay naghihintay sa tabi ng driver's door. Tama ang ginawa mo, Nesting, sabi niya. Tama ba? Ang anak ko ay pupunta sa bilangguan. Ang asawa ko ay mamamatay doon. Ngunit malaya ako. At pagod na ako. Sobrang pagod. Gusto ko lang umuwi kahit saan pa iyon ngayon. Isang taon ang nakalipas, nakatayo ako sa workshop ko sa Tagaytay. Naghihimay ako ng isang custom bookshelf para sa isang retiradong guro. Ang trabaho ay tapat, malinis ang amoy ng kahoy, at ito ang buhay ko. Nakaugalian ko na. Kape kasama si Bill Anderson ng 6:30 tuwing umaga sa isang diner sa highway. Trabaho sa shop hanggang tanghali. Pag-akyat sa bundok sa hapon, ako lang sa katahimikan. Simple, sinadya, malaya. Dumating ang tawag noong Martes. Si Paulo ang tumatawag mula sa Pampanga. Hello, Tay? Inilapag ko ang aking plane. Paulo? Nakawala ako noong nakaraang linggo. Good behavior. 2.5 taon sa halip na 5. Alam ko sinabi sa akin ni Athena Reyes. Isang paghinto. Nagtratrabaho ako para sa isang kumpanya ng carpentry dito. Maliit na outfit. Alam nila ang record ko at kinuha pa rin ako. Ang boses niya ay mas matatag kaysa sa narinig ko sa loob ng maraming taon. May girlfriend ako, isang guro. Ang pangalan niya ay Rachel. Siya ay isang mabuting babae, Tay. Mabuti. Gusto kitang ipakilala sa kanya balang araw kung handa ka na. Tumingin ako sa labas ng bintana sa mga bundok. Siguro balang araw. Hindi ito kapatawaran, hindi pa. Ngunit ito ay isang pinto na naiwang bukas. Sapat na iyon sa ngayon. Ang pagbawi ng pera ay tumagal ng 8 buwan upang matapos. 400 milyong piso. Tinulungan ako ni Athena Reyes na ayusin ito ng tama. 280 milyong piso ang napunta sa konserbatibong investments na bumubuo ng halos 980,000 bawat buwan sa passive income, higit pa sa sapat para mabuhay. 80 milyong piso ang nakalagay sa savings. 40 milyong piso ang idinonate ko sa mga organisasyon na tumutulong sa mga biktima ng financial abuse at elder fraud. Ang paggawa ng kahoy ay hindi tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa paggawa ng isang bagay na totoo gamit ang sarili kong mga kamay. Isang bagay na hindi maaaring pekehin o nakawin. Nagkita kami ni Victor para magkape isang beses sa isang buwan. Hindi na namin masyadong pinag-uusapan si Carmela. Pinag-uusapan namin ang pangingisda, baseball, ang mundong kabaitan ng buhay na sumusulong. Ang mga sulat ay dumating mula sa kulungan tuwing ilang linggo. Ang sulat kamay ni Carmela sa mga sobre. Itinapon ko ang mga ito nang hindi binubuksan. Wala siyang masabi na kailangan kong marinig. Tinapos ko ang bookshelf noong Biyernes ng hapon. Isinakay ito sa truck ko at inihatid kay Mrs. Hernandez sa silangang bahagi ng Tagaytay. Umiyak siya nang makita ito. Pinayaran ako ng 15,000 at binigyan ako ng gawang bahay na tamales. Sa pagmamaneho pa uwi, dumaan ako sa gilid ng Metro Manila. Ang strip ay kumikinang sa malayo, lahat ng liwanag at ingay at pagtatanghal. Dati, naninirahan ako sa lungsod na iyon. Dati, inakala kong iyon ang tahanan. Hindi ko ito namimiss. Ang bahay ko sa Tagaytay ay maliit, isang silid tulugan, isang garahe na ginawa kong workshop. Walang utang, walang mga multo, isang lugar lang na akin. Tinanong ako ng mga tao kung sulit ba ito. Ang pagsira sa pamilya ko, pagpapadala sa anak ko sa bilangguan, pagkuha ng lahat mula sa babaeng minahal ko sa loob ng 40 at 30 taon. At sinabi ko sa kanila na hindi ko sinira ang pamilya ko. Ginawa nila iyon. Tumanggi lang akong hayaan silang sirain ako rin. 67 taong gulang na ako. Nawalan ako ng 4 na dekada sa isang kasinungalingan. Ngunit ngayon, mayroon akong isang bagay na hindi ko kailanman nagkaroon noon. Katotohanan. Ang sarili kong katotohanan.
Isang buhay na binuo sa katapatan, hindi panlilinlang. At dignidad, laging dignidad. Dahil hindi pa huli ang lahat upang hingin ang nararapat sa iyo. Hindi pa huli ang lahat upang piliin ang sarili mo. At hindi pa huli ang lahat upang magsimulang muli. Tinatawag ito ng ilang tao na paghihiganti. Tinatawag ko itong hustisya. Pero sa totoo lang, ito ay kalayaan. At iyan ay mas mahalaga kaysa sa anuman. Sa pagtingin pabalik sa kwento ko, nakikita ko ang isang lalaki na nag-aksaya ng 43 taon sa bulag na pagtitiwala. Huwag kayong maging katulad ko. Huwag ninyong balewalain ang mga red flags. Huwag hayaan ang loyalty na maging katangahan. Kapag may mali sa pakiramdam, magtiwala kayo sa inyong kutob. Binigyan tayo ng Diyos ng instincts sa isang dahilan. Ang mga aral na natutunan ko sa mahirap na paraan. Una, i-verify ang lahat kahit mula sa mga taong mahal mo. Pangalawa, protektahan ang sarili mo, legal at pinansyal, palagi. Pangatlo, hindi pa huli ang lahat upang humingi ng hustisya. Hindi ginagantimpalaan ng Diyos ang mga biktima na nananatiling tahimik. Ginagantimpalaan niya ang mga tumatayo para sa katotohanan. Ito ay hindi lamang isa sa mga kwento ni Lolo na naririnig at nalilimutan ninyo. Ito ay isang totoong kwento na nagkakahalaga sa akin ng 4 na dekada, ngunit nagturo sa akin ng isang bagay na napakahalaga. Ang dignidad ay mas mahalaga kaysa sa kapayapaan. Binasbasan ako ng Diyos ng isang pangalawang pagkakataon sa edad na 67 at kinuha ko ito. Iyan ang totoong mensahe dito. Sa lahat ng mga kwento ni Lolo sa labas, ang akin ay maaaring magmukhang matindi, ngunit ito ay isang totoong kwento na nangyayari ng mas madalas kaysa sa iniisip ninyo. Elder fraud, pagtataksil ng pamilya, financial abuse, nasa lahat ng dako sila. Huwag mong hayaang mangyari ito sa iyo. At tandaan, nakikita ng Diyos ang lahat. Ang mga kasinungalingan, ang pagnanakaw, ang pagtataksil. Ngunit nakikita rin niya ang lakas mo kapag pinili mong lumaban. Doon nangyayari ang mga himala. Ito ang totoo kong kwento. Isa sa maraming kwento ni Lolo na nagpapatunay na hindi pa huli ang lahat upang bawiin ang buhay mo. 67 taong gulang na ako. 4 na dekada. Nasayang sa kasinungalingan. Pero ngayon, mayroon akong katotohanan. Ang dangal ko na mas matimbang pa sa 400 milyong piso na bawi ko. Tandaan ninyo, mga kababayan, hindi pa huli ang lahat para humingi ng justice. Ang ginawa ko, hindi lang revenge. Ito ay kalayaan, freedom mula sa panlilinlang. Sana ang kwento ko ay maging aral, huwag maging biktima. Kung nakarelate ka, paki-like at share naman. Mag-iwan ng komento. Saan ka nanonood? Magkwentuhan tayo at magpalakasan.